Hello! What's up sa inyo mga katropa? So magandang hapon sa inyong lahat. So ang pag-uusapan naman natin ngayon mga katropa ay tungkol ito sa isang lugar na kung saan ay maraming kababalaghan na nababalot doon na lugar na yun mga katropa. Simulan ko mga katropa sa pagpinto ko mga katropa noong ako'y 15. Ako na nag-grade 6 noon mga katropa Nagyaya yung mga kasama ko mga katropa, yung mga kaibigan ko na mag-camping kami na sa bundok na kung saan ay maganda yung view. Kaya pumayag naman ako mga katropa sa gusto nila kasi gusto ko naman mga katropa na bumala sa mga ganyan, na mag-discover sa mga ganyan. Kapag buhay ng isang binata mga katropa, ganyan talaga yung ginagawa. So siyempre ako ngayon mga katropa, ganyan din akong ginagawa kapag wala akong trabaho, kapag may bakante akong araw. So aakyat din ako ng bundok mga katropa. So iba noon mga katropa kasi nagyaya yung mga kaibigan ko na pumunta kami ng isang bundok na kung saan ay hindi pamilyar sa amin. Sa puntong noon mga katropa, sinabi ng tropa ko, may isang lugar na pupuntahan natin. Ang lugar na ito ay napakaganda at hindi daw kumun na lugar mga katropa. Kaya siyempre mga katropa, pumayag naman ako at pumayag yung mga kaibigan namin. Pumunta kami doon sa sinabi ng isang kaibigan ko na si Pakundo. So si Pakundo mga katropa ay isang kaibigan ko na kababata ko noon mga katropa, na sobrang close namin mga katropa. Kahit anong gala o gimmick mga katropa, pumunta kami, basta magkasama kami mga katropa, kasi tropa kami na parang kapatid ko na turing sa kanya mga katropa. Isa si Pakundo mga katropa sa nag-offer sa amin na yung bundok na iyon ay pupuntahan daw namin. So pumayag naman ako mga katropa kasi gusto ko yung pumunta doon. Kapag buhay binata ka, gusto mo ng gimmick, punta tayo doon, punta tayo dyan. At paminsan-minsan mga katropa, hindi papayag yung mga magulang ko sa gusto kong gawin Kasi ako mga katropa, spill kasi ako na anak nila mga katropa. Hindi yung gusto mga magulang ko na palagi akong wala sa bahay. Nagpaalam ako sa aking magulang na puntahan ko daw ang lugar na iyon. So, pagkatapos ng school namin yun mga katropa, nagsiuwian na kami mga katropa sa aming mga bahay. So pagdating ko sa bahay mga katropa, inuna ko muna si mama na paalam ko sa kanya na ngayong Sunday ay magka-camping kami kasama yung mga kaibigan ko. So sabi naman ni mama na puntahan ko daw yung itay ko at daw na ako magpaalam. So pinuntahan ko si itay na nandun sa ibaba ng aming bahay. Nagbiyak siya ng kahoy mga katropa. So nagsimula ako magkwento kay itay mga katropa. Sanabi naman ni itay mga katropa na saan ka pupunta? Sabi ko mga katropa, sama ako kay Pakundo itay kasi magka-camping kami itay doon sa kabilang bundok. Sabi naman ni itay, anong bundok ba yung pupuntahan nyo? At ano ba yung pangalan ng bundok na yan? So sabi ko kay itay na wala raw gumagalan ng bundok na yan itay kasi walang pangalan ng bundok na yan. Kasi pupuntahan namin yan itay kasi hindi siya kumuna bundok. Naghinala naman ang itay ko mga katropa sa sinabi kong yun. Ang sabi ni itay, nako, parang hindi ko yung gustong pupuntahan nyo sabi ng itay ko mga katropa. At mayayang kakaunti mga katropa, pumasok si itay sa aming bahay at naiwan ako sa labas. At hindi rin siya nagtagal sa loob, lumabas din siya mga katropa. At nagsimula siya magkwento sa akin mga katropa. Nako anak, ang bundok na yan, alam mo, noong binata pa ako, kagaya mo, nakapunta na ako dyan. Sa bundok na yan, nakakilala kami ng mama mo. Kasi sa time na iyon, marami kaming pumunta dyan, anak. Yung mama mo ay sa kabilang grupo. Bale, 3 grupo kami na pumunta doon. Kami dito sa ating lugar at yung mama mo doon sa kanilang lugar. Bale, hindi ko pa siya nakilala anak Sa time na iyon anak, pumunta na kami doon at lumakad na kami papasok ng bundok.
ng isang nakagigimbal na nakakatakot ang aking naramdaman, anak. Nang tumindig ang balahibo ko dahil sa may naaninag ako, anak, na parang may kakaiba sa bundok na ito o sa lugar na ito. Kasi pagpasok mo pa lang yan, anak, ay marami ng puno ang iyong makasalubong na malalaki at hindi mo makikita yung bundok na pupuntahan ninyo. Yun ang sinabi ng aking itay, mga katropa. So takang-taka naman ako sa mukha ng aking itay, mga katropa, kasi parang may takot sa kanyang mukha nakikita ko. Iwan ko ba kung natatakot ba si itay na kung anong mangyari sa amin. Nagkwento na si itay, mga katropa, sa naranasan niya dun sa bundok at pinakinggan ko naman, mga katropa. So sa puntong yun, mga katropa, ay parang lumindig yung balahibo ko. Kasi pagrating nila ng itay dun sa bundok, mga katropa, mataas ang bundok na yun, sabi ng itay ko. Pagdating nila sa doon sa itaas ang bundok na kung saan ay doon sila na magpisto na ng tent at doon sila mag-ihaw at doon na sila mag-inuman, magkwentuhan. At yung madalas na gagawin, mga katropa, kapag pumunta ka ng bundok, yung kasama mo yung mga kaibigan mo. So yun ang, mga katropa, sabi ng itay ko. Sa time na yun, anak, nasa itaas na kami ng bundok, parang hindi ako mapakali. Yung mga kasama ko, mga kaibigan ko, ay busy na sila sa paggawa ng tent, pag-ihaw at pagluto ng aming makakain. So ayun, sobrang busy talaga nila, anak. Mamaya kakaunti, anak, may narinig akong isang tingog sa ibaba, anak. Kasi pag pumunta ka sa itaas, anak, makikita mo yung mataas na isang gubat na malalaking mga puno. Sa puntong iyon, mga katropa, ay matagal silang natulog ng kasama yung kanyang mga kaibigan. Nainuman pa sila, nagkakantahan, nagkwentuhan yung iba. Tapos no kabilang grupo, nagkwentuhan din. So pagpasok ni itay sa tent nila, mga katropa, ay may narinig siya, woo! Ganyan, mga katropa, no? Yung feeling nyo, mga katropa, yung isang aso na tumatahol, mga katropa, yung pag yung tumatahol talaga, mga katropa, no? Yung isang aso, siya? Sobrang nakapanindig balhibo yung isang tinig ng yung isang aso, mga katropa. So mamayang kakaunti, mga katropa, ay may nakita silang babae na napalakad-lakad doon sa unahan. Kaya tinitignan lang, mga katropa, siyempre yung may flashlight sila, mga katropa, ginanyan nila, wala naman daw tao. Pero sa uli, mga katropa, may babae daw na nakatayo doon sa unahan nila, mga katropa. Doon na sila nagsimulang kinakabahan, mga katropa, sabi ng itay ko. Mga katropa, sabi ng itay ko, doon na nagsisimula ng paparamdam ang mga kababalaghan na natamo nila sa bundok na iyon. Kasi sa pagtulog lang, mga katropa, may nagsasalita sa labas ng tent. Kung pinuntahan nila, wala namang tao. So bandang alas 12, doon na sila, mga tropa, na nagpasyang umuwi. Kasi hindi nila makakaya doon sa itaas. Kasi yung lahat ng grupo, baling 3 grupo sila, mga tropa. Ayun, 2 grupo ay lahat ng mga tao doon pumasok na sa kanilang tent at walang nagpaiwan sa labas. Kasi sobrang ginaw daw talaga, mga katropa, sa bundok na iyon. Tumatawa sa labas ng tent nila, mga katropa, na kung saan ay aliw na aliw isang babae na nagtawa. Yung tumatawa siya, mamayang kakaunti ay umiiyak. Yun, mga katropa. So silang lahat, mga katropa, hindi na napansin na yung isang grupo ay umuwi na, mga katropa. Hindi na napansin. So yung kabilang grupo, nandun yung ina ko, mga katropa. At sabi ng itay ko, iniwanan daw ng mga kasama si inay, dahil nakatulog si inay nung pagdating na doon sa bundok na yun. So pinuntahan ni itay yung isang tent kasi pauwi na rin sila.
pagpunta niya ay may isang babae na ginising niya at sinabihan niya na, tara, uwi na tayo, nakakatakot pa sa lugar na to. Sabi pa ng isang babae, nung inay ko, ano bang nangyari? Tara, uwi na tayo, bilisan mo. At dali-daling, niligpit ni inay yung tent at ni itay. Paglingon ni itay, wala na yung makasama niya at umuwi na. So, kabadong-kabado si itay at si inay nung mga panahon, mga katropa. Kasi sila ng dalawa na iwan. Kaya dali-dali silang nagligpit at umuwi na, mga katropa. At alam nyo ba, mga katropa, na sa paglakad nila dun sa mahabang gubat ay may natagpuan silang isang matanda, mga tropa, na mahaba ang buhok. At buti lang, mga tropa, ang matandang iyon ay sobrang napakabait sa kanila kasi pinatuloy sila sa bahay ng matanda. Sinabihan sila ng matanda, dito muna kayo magpalipas ng gabi. Bukas na kayo uwi ng bahay. Ulat ni tayo, mga tropa, nang pagising niya sa umaga, mga tropa, nandun na sila sa ibaba at si inay. Yung kasama si inay. To make a story short sa kanilang dalawa, at niligawan ni itay si inay doon mismo sa araw na yun. So, yung umaga na yun, mga tropa, at sinagot sa ni inay. At alam nyo, mga tropa, na pag uwi nila sa kanilang bahay at nabalitaan ni itay, mga tropa, na yung mga kasamahan niya ay hindi nakauwi isa-isa. Kasi punta sila ng bundok na yun, mga tropa. Bale, 5 sila, mga tropa At lahat sila nun, mga tropa, hindi nakauwi. At natagpuan na rin daw ang kanilang bangkay, mga tropa. At patay na katulad ng buhay. So yun, mga tropa. So ako, mga tropa, siyempre, nag-alinlangan ako, mga tropa, na kung pupunta ako ng lugar na yun, nakakatakot na. So hindi na lang ako tutuloy. So yun ang napag-isip-isip ko, mga tropa. Sinabihan ko yung kaibigan ko na, bro, hindi na tayo pumunta dun kasi nakakatakot pala, baka anong mangyari sa atin. Yun rin ang naging experience ko, mga katropa, sa isang kababalaghan na dumaan sa aking buhay, mga tropa.